Okay, situation. A tension member made up of a pair of angles is connected as shown with 4 bolts in standard holes. All structural steel is A36. Assume that the connection between the angles and the structural T is satisfactory. And then we are given the following dimensions. S1 is 40. S2 is 80. T1 and T2 are both 16. So those are the thickness. X1 is 40, X2 is 100. And then the diameters D1, so nasa yung D1? So bali ito, this is 25 mm. And then this is also 25 mm. Allowable bolt stresses are as follows. Shear stress, 117 megapascals. Tensile stress, 115 megapascals. And bearing stress is 480 megapascals. Okay, so first question. So bali paliwanag ko lang yung figure ha. So yung figure, bali meron ka ditong double angle. So sabi niya kasi dito ano eh. Take note of that. Pair of angles. So double angle to. So ibig sabihin kapag tinignan natin yung ano nito, cross section, ganito yan. Ganyan yan. Tapos meron andito yung ano, yung T. Bali ito, kulayan natin na ito yan. Okay, tapos ito yung double angle. Okay? So, take note of that. Pair of angles is sabi. Pero I think for this problem, hindi naman siya makaka-apekto, if I'm not mistaken. Okay? And then what else? Tapos, eto, mayroon bali yung T natin hanggang dito, no? So, pag sinabi nating T section, ibig sabihin, ang itsura nun, ganito. Bali, nakahiga. Ganito siya, nakahiga siya. Ganyan. Tapos, bali dito nakakonekta yung mga ano, yung mga wide flange. I mean, not wide flange, but yung double angle. O ganyan siya. Kapag dito ka nakatingin, okay, bali, ito yan. Ito yan. Okay, tapos itong nasa baba, ito naman yun. And then ito yung double angle. Okay, and basically, meron ditong 3 bolts. Ayan, may bolts yan. Okay? Tapos, itong nasa ilalim na nakikita natin, bali ito, ano na to? This is your beam. Parang beam lang yan daw, na naka-horizontal. Okay, so may beam sa ilalim. Tapos yung beam to T connection, beam to T, may bolts. Okay, so actually, pag nakatingin ka naman sa ibabaw, kung sa ibabaw ka naman nakatingin, makikita mo ganito naman. Ito yung top ng beam. So makikita mo ngayon, itong flange, parang ito yan. Yan. Tapos sabi niya kasi, natingnan niyo to. Apat na bolts, apat. So nakikita natin dalawa lang. Ibig sabihin, may dalawa dito, ito yan. Tapos meron pang dalawa sa kabilang side. Ganyan siya. Okay? So, bali, ito yung beam, yung ibabaw ng beam. Yan. Tapos, ito yung T section. So, ganyan siya. Okay? Tapos, kung dito ka naman nakatingin, dito ka nakatingin, makikita mo ito. Di ba? Tapos, idugtong ko lang yung beam, ha? So, bali, may beam dito. So, pero yung beam natin, potentially wide flange. Ganyan. Yan.
Okay, so ito naman yan. Okay, tapos meron tayo dito ang volts. Okay, so bali kapag dito ka nakatingin, yung nakikita mo na bolts na to, ito yan. Kung dito ka nakatingin, yung nakikita mong bolts na to, ito yan. Okay, so hopefully gets no yung setup ng problem. Okay? So first question, find the value of P by shear and tension. So parang ibe-base natin yung value ng P sa shear and tension. Um, Dahil ang binigay sa atin, kasi hindi masyadong malinaw, shear nino, tension nino, kasi syempre yung mismong yung double angle is subject sa tension din eh. 'Di ba? So aling member. So well, i-base na lang natin kung ano mang given. Ang given lang kasi na allowable stresses is pang bolt. So ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito is i-base natin sa shear and tension of bolts. Okay, so ngayon dito kailangan natin ma-visualize ano ba ang alin bang mga bolts yung under shear, aling bolts yung under tension, di ba? So, well, definitely kung uunahin natin itong bolts na to, itong layer na to. So dahil dun sa load P na yun, no, itong tatlong to would be subject to shear. Di ba? It will be subject to shear. Kasi kung, halimbawa, sundan lang natin tong line na to, tapos i-rotate natin. So parang ganito lang kasi yan eh. Considering yung D1, no, yung mga bolt D1. Ah, sorry, D2 pala. Ito yung D2. Okay, so bali ang makikita natin is ito yung double angle. Ayan, tapos andito yung tatlong bolts. Tapos ito yung line nila, tapos ito yung P. Ayan. Na kung saan, kapag tinignan natin sa side view, ganito lang yan. Tapos ito yung bolt. Tapos meron dito sa gitna na yung web ng T. So, bali, ito yung bolts natin. Okay? So, definitely, yung bolts na hindi subject sa shear, di ba? So, dahil subject sa shear, so, edi dapat, ano ba yung allowable shear stress? Allowable shear stress is 117. So, shear tayo. So, dapat yung actual shear stress hindi lalagpas sa allowable na 117. Ano ba yung actual? So, ang actual ay simple shear lang to. So, force over area. No? P ng volts over area ng volts should not exceed 117. So, ano ba ang P ng volt? So, ang force acting on the volt dahil concentrically loaded naman siya. So, mangyayari lang, yung magiging reaction nila, equal. Equal. Di ba? So, dahil equal, so, kapag nag-summation of forces ka, equal to zero, lalabas lang tatlong P ng volt ay equal sa P. So therefore, yung P ng volt is just P over 3. Okay, di ba? So ibig sabihin parang ang idea, kada isang volt, paghahatian nila ito equally. So tigwa one-third sila nito. Okay? So yun yung P ng volt. No? So we will have P over 3 over area ng bolt. So, ang area ng bolt natin is definitely pi over 4 times 25 squared. So, isang bolt lang. Kasi ang ginawa ko, kinuha ko lang ay force ng single bolt. So, dapat ito, area lang din ng single bolt. However, we have to be careful dahil ang angle natin ay dalawa. So, ibig sabihin, itong bolt na to na nasa gitna, no, ito nasa gitna na bolt na to, will be subject to double shear. No, it will be subject to double shear. Ito nasa gitna. Okay, so parang ganito yan. Kung ang i-analyze natin,
Okay, kung ang i-analyze natin ay itong nasa gitna, yan. Kumbaga, parang tanggalin natin to. Okay, so itong bolt na to, yung may exposed na area, dalawa. Kasi di ba pag ganito yung P, kunyari lang pag ganyan yung P, so meron siyang double shear. Okay? Pero kung ang i-analyze natin ay is ito, isang ganito, yan. Tapos, delete natin to. Yan. Okay, so ang mangyayari, yung bolt natin, single shear lang. Kasi meron kang force dito, tapos ito yung single shear. So, pinang bolt yan. So, ito, yung magiging reaction niya. So, this is in single shear. Okay, so sa single shear, ang pinagkaiba, yung force dito ng bolt, makakalahati. Bakit magiging kalahati? Kasi po, ang idea, dun sa original natin na diagram, ito, ang idea, yung force natin nandito sa mga wide flange, no? I mean not wide flange, sa angle is dahil double sila, dalawa. I mean, maghahati sila dun sa force. Tapos, ito yung kakarga ng full force, no? Para maging equilibrium. Okay? So, kumbaga, yung force na to, tong force na to, dahil double angle to, bawat isang angle, tig kalahati. Tapos, ito ngayon, bali, lagyan na lang natin ng kulay, ha? Bali, yung tinutukoy ko dito, ito yan, yung wide flange I mean, yung web nung T. Ito yan. Pero kapag ang in-analyze mo ito, which is yung isang angle bar, so sa isang angle bar, half lang ng load yung dadalhin niya kasi nga dalawa sila. While itong nasa gitna, which is yung web nung T, mag-isa lang siya, kaya siya ngayon yung dadala ng buong full force. So ito, naka-double shear, ito naka-single shear. So kapag ka naka-double shear, alam natin na yung area na yun dapat times 2. 'Di ba? Magiging times 2 yung area na yon. So, kung ito yung analysis natin, pakita ko lang ha. Kung ito yung magiging analysis natin, ito yan. Okay? So, magiging times 2 to. Dahil sa double shear. Okay? Bali, ito yan. Okay? And that should not exceed 117. Pero kung ang analysis mo is itong ano lang, itong single shear lang, so mangyayari, yung force mo, P over 3, ito yung PB. Tapos meron ka pa ulit divided by 2. Kasi nga, half lang eh. Okay, over area, pi over 4, 25 squared. Pero wala ka ng times 2 kasi nga single shear lang siya. So ito naman yung analysis niyan. Okay? And this should not exceed 117. So ang gusto ko lang i-highlight dito is whether you are analyzing the in-between member or the angle bar, you will get the same answer. Kasi kung titignan natin, itong over 2 na to, mapupunta lang din sa ilalim. Kaya same lang yan, dalawang yan. Okay? Kaya whether you're analyzing the inside portion or the outside portion, okay, your answer should be the same. Okay? So again ha, ito yung web nung T, ito yung double angle. Ayan. Okay? So anyway, for both case, what will be the value of P? So ang P natin would be, ano ba, 117 times cross multiply pi over 4 times 25 squared. Okay? Times 3 times 2. So 6. Wala na palang ano, fraction. So times pi over 4, 25 squared times 3 times 2. Okay? And that would give us our allowable load, no, for based on the shear in the three balls in D2, no?
So that is in Newton, in kilonewton, that is 344.59 kilonewtons. Okay? So that is considering D2. Pero hindi lang yon, no? Kasi sabi niya, ano eh, hindi lang naman yung D2 yung kailangan tignan eh. So ngayon, ano pa bang ibang stress ang nararamdaman nitong D2 na bolts? So nakakaramdam ba yan ng tension? Well, the answer is no, hindi yan nakakaramdam ng tension. Ang nararamdaman lang nitong bolts na to is shear, pure shear. Ito, kagaya na to. Okay? So dahil doon, lipat na tayo doon sa pangalawang grupo ng bolts. Dito na tayo sa D1. So i-analyze naman natin itong mga bolts na to. Okay, yung mga bolts na yan, we are still in number 1 ha. So considering naman D1. Okay? So yung D1 natin, dito naka-attach. Pag ganyan siya eh. Pag ganyan. Okay, tapos meron dito, ito yung line ng load kunwari. Ayan. Tapos dito yung bolts. Ayan. Okay? So kumbaga parang ganito siya. So meron ka apat na bolts. Pero yung force mo naka-incline. Ganyan. Okay? So ang tanong ngayon, ano yung load anong klaseng stress yung nararanasan nitong group of bolts na to? Okay, so actually dalawa. Okay, so alam natin na itong P na to, meron siyang X component papunta dito. Di ba? Tapos meron din siyang Y component papunta dito. Okay, yung X component niya ay magkukos ng shearing dito. No? So this will cause shearing. While yung PY, magkukos naman siya ng tension. So this will be under tension. So dalawa ngayon yung kailangan nating i-check. Pero hindi full P yung gagamitin. Yung components lang nila. So ano ba yung components ng P? Binigay naman yung slope, ang sabi sa problem or nasa figure, na yung slope ay ito, 4 horizontal, 3 vertical. So 3, 4. So 3, 4, 5. No? So 4 horizontal, 3 vertical. So 5 ito. So ibig sabihin, it's very clear that Px will just be equal to P times X component. So 4 over 5. While Py will just be P times 3 over 5. Okay? So, i-check natin pareha. So, i-base muna natin sa shear ulit. So, di ba, ang allowable shear, 117. Ang allowable tension ay, sa problem, tensile stress, 150. Ayan. Okay? So, nahin ko muna yung shear. So, so take note, apat sila ha. So, sa shear, dapat yung actual shear stress hindi lalagpas sa allowable shear na 117. So, bawat isang bolt, magre-react. Di ba? Magre-react sila. Okay, yung P ng bolt sa X, pare-parehas lang yan. So, paghahatian lang nila itong PX. So, kapag nag-summation of forces X tayo equal to 0, we will just get apat na PBX ay equal sa PX. So, therefore, yung PB sa X ay P over 4. Okay? So, P over 4. So, therefore, ito ay PB ng bolt sa X over area ng single bolt. Okay? So, ang PB ng bolt ay PX over 4. PX over 4 over area ng bolt. Pi over 4, diameter ng bolt, 25 squared. So, isa lang, no? Isa lang. Bakit? Kasi isa lang kumbaga ina-analyze ko, isang bolt lang. Kaya yung force na ginamit ko,
pang isang bolt lang, naka-over 4 na. Pwede rin naman kasi mag-analyze ka bolt group. Kapag bolt group, ang P mo yung total. Bali, ang ilalagay mo dito, PX. Pero ang ilalagay mo na area dito is yung total area din ng mga bolt group. So kung apat sila, naka-times 4 to. And parehas lang yung dito, no? Kasi bababa lang din naman yung 4 dito. Okay, so same lang yun. So, tapos ano yung PX? So, 117 ito. So, ano yung PX? Ang PX natin ay, ito nga, P times 4 over 5. So, we will have P times 4 over 5 over 4 over pi over 4 times 25 squared. That should not exceed 117. So, therefore, our P should not exceed 117 times pi over 4. Cross multiply ko lang. Ayan. Okay, tas cross multiply yung 4, tas cross multiply yung 5 ulit, tas divided by 4. Or you can shift solve if you want, no? Ayoko lang i-shift solve. So, anyway, our answer will be in newtons, and that will give us 287.16 kilonewtons. So far, mas maliit ito, no? Mas maliit ito compared dun sa una nating na-solve. Okay? So ngayon, i-check naman natin yung sa tension. Tension naman. So based sa tension, dapat yung actual tension should not exceed the allowable tensile stress, which is 150. So what is the computation for the actual tensile stress? The force over area. So kung single bolt ng analysis, P ng bolt sa Y over area ng isang bolt should not exceed 150. Now, what is the P of the bolt along Y? So once again, kapag balik tayo dito, pag nag-summation of forces Y naman tayo equal to 0, so ang reaction ng bolt mo pag ganito, di ba? Yan. So yun yung mga PBY. So as we can see, lalabas lang ulit dyan na yung PBY ay equal lang sa PY over 4. Okay? Kasi paghahatian lang naman nila yung equally. Okay? So therefore, itong PBY natin is PY over 4 over area ng bolt. Ano yung PY? Ang PY in terms of P is ito naman. 3 over 5 times 3 over 5. So that's gonna give us P times 3 over 5 over 4 over area ng isang bolt, pi over 4, 25 squared. So if you're asking earlier dito, balik lang ako di saglit ano. If you're asking, sir, hindi ba double shear yun? Ito? As you can see guys, hindi. Kasi itong plate na to at saka itong flange ng ng beam ay ano lang, naka-isang ano lang sila, tig-isa lang sila. No? So ibig sabihin, pag inanalyze ko to, yung bolt dyan, single shear. Kapag inanalyze mo naman to, yung bolt dyan, single shear din. Kumbaga wala naman nakasandwich na member. Okay? So nangyayari lang yung double shear kapag may nakasandwich na member kagaya nito. Okay? Kaya single shear lang to ha. Kaya wala na dito ang times 2. So dito, hindi naman to shear, kaya wala tayong kailangang intindihin dito whether it's single or double. No? So yan na yun. So we just need to solve for P here. So P should not exceed. So 150 cross multiply area ng bolt times cross multiply 4 cross multiply 5 divided by 3. So we will get here that's 490.87. Ayan. Okay? So, yan na ngayon lahat ng stresses sa bolt under shear and tension. So, kumbaga, ito yung allowable P para hindi ma-exceed yung allowable for tension nung D1. Ito naman yung allowable load para hindi ma-exceed yung shear nung bolt group D1. Ito naman yung allowable load para hindi ma-exceed yung shear nung bolt group D2. So, ano yung nag-govern? So, syempre, ang mag-govern is yung pinakamaliit na allowable load. Kasi ang kwento niyan, di ba, ano to, inequality. Parang kapag chinek mo sa ano yan, sa algebra, di ba sa algebra, pag inequality, meron kang may number line ka, di ba? Positive infinity, negative infinity. So, lumalabas, meron akong 287
0.16, meron akong 344.59, tapos meron akong 490.87. Di ba ang ibig sabihin ng less than or equal pag ganito? Pag ganyan. Tapos lahat ng value dito, valid. Pwede. Hindi ka, bali bawal to. Okay, so less than or equal 344, tas less than or equal 287. So as you can see, saan ba yung common sa kanilang lahat? Di ba ito? Kaya ang mag-govern, ito. Okay? Or, kumbaga, kapag na-reach na natin yung 287.16, masisira na sa shear itong bolt group na to. So hindi ito masisira, no? Pag nakarating ka ng 287, hindi rin masisira to under tension, pero masisira siya under shear, itong bolt group na to. So yun yung weakest link. And because yun yung weakest link, yun yung mag-govern ng strength no connection. So our answer here is 287.16 based on shear and tension. So approximately letter C. Next, find the value of P based on bearing. So sa bearing naman tayo mag-check, no? Bearing. So dito, actually dito maraming bearing eh. May bearing between this member and the bolt, between this member and the bolt, tapos between yung wide flange, ito, I mean not wide flange, yung angle bar and the bolt, tapos yung T and the bolt. No? So actually, apat dapat i-check natin dito. Pero, wala namang binigay na detalye kung ano ang thickness. Kasi di ba pag mag-compute ka ng bearing, kailangan mo ng thickness eh. So wala kasing binigay na detail kung anong thickness nitong angle bar. Wala ring binigay na detail kung anong thickness nitong ah web ng T. No? Ang binigay lang sa atin is yung thickness itong dalawa. So, ibig sabihin, it is safe to say na ang tinutukoy niya lang dito na bearing is yung bearing dito. Ay, yung bearing dyan. And parehas sa mas lang thickness, kaya it doesn't matter saan tayo mag-analyze. Okay? So, bali, ang i-check lang natin is yung bearing na mangyayari dito. Yung bearing na mangyayari dyan. Sa surface na to. Okay? So, alam naman natin, no, from discussion before, for number 2, palakihin lang natin. Kung ito yung butas, ayan, yun yung butas. Tapos, ito yung bolt. Ayan. Tapos, ito yung thickness kunwari. Ito yung bolt. Okay, so dahil dun sa reaction ng bolt, pag ganun yung reaction ng bolt, specifically yung X component no reaction. So, magkakaroon ngayon ng bearing dito sa surface na to. Ayan, sa surface na to, magkakaroon ng bearing. Diba? Kasi babangga yung bolt doon. So actually, hindi dyan sa buong yan. Ang meron lang palang bearing, ito lang. Kung saan lang tatama to. Kung saan lang yung tatama. Doon lang yung merong bearing. So bali, ito. Yan lang yung may bearing, no? Okay, and natutunan natin before that to simplify the bearing area, pinoproject na lang natin yan as a rectangular section. No? Para mas simple. So ginagawa na natin siya rectangle. Na kung saan yung height niya is just the thickness of the member.
and then yung width niya is just the diameter of the bolt. Okay? So, once again, yung bearing stress actual should not exceed the allowable, which is 480 megapascals yung allowable. So what is the bearing stress? The force ng isang bolt divided by projected area ng bearing. Okay, should not exceed 480. So what is PBX? So yung PBX natin, ito ulit yun. Bali, ito. PX over 4. Ano yung PX over 4? Di P times 4 over 5. So P times 4 over 5 over 4 over area ng bearing. So that is the diameter of the bolt times thickness. So ang diameter ng bolt 25. Ang thickness, so actually kung magkaiba ng thickness to guys, kung magkaiba ito ng thickness, pipiliin natin yung mas manipis kasi mas manipis means yun yung mas may stress. Pero since same lang naman sila, it doesn't matter kung anong piliin natin. So 16 lang. Times 16 should not exceed 480. So therefore, our P should not exceed times 25 times 16 times 4 times 5 over 4. So that is in kilonewton, that is 960. Okay? And dahil wala na naman tayong kailangan pang ibang i-check for bearing, so ito na yun. Ito na yung sagot natin. Pero again ha, kung binigay yung thickness neto, pwede rin natin i-check sa bearing yun nandito. Pati itong part na to, pwede mo rin i-check yung bearing dito. Dito. Okay, pero wala kasing binigay sa problem na thickness nun, kaya malamang hindi mo tayo pwede manghula, no? So, ibig sabihin, hindi natin yung ma-check. So, our answer here would be letter D. Okay? And baka isipin nyo, no? Sir, binigay naman total isang buong section naman to. Hindi po ba na kung ang thickness na to ay 16, 16 na rin kaagad yung thickness na to? Hindi po. There are instances na parehas ito ng thickness, pero not all the time. Kaya we cannot simply assume that. Okay? Kaya dito, yun lang yung way natin to check for bearing. Kasi yun lang yung may binigay na thickness. Okay? Now, lastly, for number 3, what is the diameter of bolts if P is equal to 360 kilonewtons? So, ano naman daw yung diameter ng bolts? Dito ulit, no? So, again, medyo vague yung pagkakatanong. So, assume na lang natin na yung tinutukoy niya dito, bolts for both D1 and D2. Kung mag-assume natin na gawin natin pare-parehas yung bolt diameter ng lahat. Okay? So, ngayon naman, pabaliktad. No? Kailangan, i-design natin siya based dun sa binigay sa atin na load. Pero, napag-alaman na kasi natin sa previous na computations, na kapag tinignan natin sa shear, tension, tsaka sa bearing, kung makapansin natin, yung bearing masyadong malaki. So, ibig sabihin, hindi yan yung mag-govern versus this, ito pa rin yung mag-govern. So, dahil ito yung nag-govern, saan ba ito nanggaling? So, nanggaling yan dito. Dito. So, saan yan nanggaling? Nanggaling sa shear nung bolt group D1. So, dahil dun sa ginawa natin sa number 1 and sa number 2, meron na tayong idea kung aling part yung weakest na part nung connection. And that is at the shear, bali yung shear netong mga bolts na to. Kaya pwede na tayong shortcut doon. Pwede na tayong wag nang i-check yung iba. Total, na-prove na natin from number 1 and number 2 na weakest link yung shear nung bolt group D1. Okay? Lagi ko lang dito, number 3. Since the governing um,
strength or stress, or strength na lang, in 1 and 2 is the shear in bolt group D1, then the diameter of bolts will be based on this. Okay, so considering bolt group D1, shear, no? Shear in D1, that is FV should not exceed 117. Ang FV ay, kopyahin ko na lang to. Bali, ito na. Yan, no? So we have P times 4/5/4 kasi apat sila, over pi over 4 diameter ng bolt squared. Should not exceed 117. And then etong P na to, since binigay yan, di ba, for number 3, yung P na yan would be 360 ba yun? 360. Yeah, 360. Okay, pero kailangan naka-ano to, naka-Newton kasi naka-megapascal yung kabilang side. So maglalagay lang ako ng 1,000. And then from here, we should be able to calculate the diameter of the bolt. So the diameter of the bolt will be at least okay, 27.99. So we can use 20. So kung nagtataka kayo, paano ko na-type sa calcu yun? Bali, cross-multiply yung dB, di ba, squared. Tapos itong 117 divide sa kabila. So 360,000 times 4/5/4 over pi/4 tapos itong 117. Tapos para matanggal yung square root, in-square root ko lang. Ayan. Kaya ito yung tinype ko. Okay? I just did that on my head no, para mas mabilis. Pero pwede namang shift solve. No? Pero ang gusto ko na kasi highlight dito, di ba pagka na-compute mo na yung dB, ganito yan eh, dB, tas may value. Ito nga yung 27.99. Pero pag binaliktad mo, ito yan. So parang sinasabi ko, yung inequality na kailangan mo is greater than or equal. So ibig sabihin, yan ay at least 27.99 na diameter ang kailangan natin para hindi siya masira. Okay, so anything larger than that is okay. Huwag ka lang bumaba dyan sa 27.99. Alright? So anyway, our answer for number 3 would be 28 mm. Okay? And that's how we solve this problem.